Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan. I'm from Japan. Kabayan, Capricorn, this reading is for you. Tingnan natin ang 72 hours mo, November 2024. Maybe. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din. Sana kataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, kabayang Capricorn. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Ayun o, nahulog. Maaring ito is sa vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Ang dami-dami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa'yo. Pag sa inyo, sa inyo. Okay, tingnan natin. Okay. Crossroad. The moon. Okay, crossroad. Okay. May mga ano, no? Meron naman may mga papuri. Yan, maaring ikaw, pupuriin mo yung isang tao, or may pupuri sa'yo, no? And then, handin yung magkakaroon ng mga, kasi the moon is emotions, no? Yan, mahandin yung emotions, may mga magiging super emotional kayo, meron kayo mga imagination, or more on enlightenment when it comes to your intuition. Iba dito is magkakaroon ng mga inspire, yan, no? Nandito din yung, syempre, you have a choices in life. Syempre, darating, merong sitwasyon sa buhay mo na kailangan mong mamili, no? Na kailangan mong magdesisyon. Hindi yung kailangan, kasi merong magaganap o nagaganap sa life mo na tinotolerate mo lang yung isang bagay sa buhay mo. Ganun. Yan. Either, meron ding hesitation in life. Nandun din yung, kasi di sa crossroad, ibig sabihin, the choice is yours, di ba? Kung gusto mo mag-crossroad in life at ayaw mong decisions in life, kung ano man yan, you need sa separation, sa trabaho man yan, sa love life man yan, o lumayo sa isang sitwasyon na nakapagpapalungkot sa'yo, di ba? O umiwas sa mga tao, ganyan, no? Nandito rin yung, sabi nga dito, the crossroad and the decision, syempre, pumili ka ng isang daanan na alam mong makakaramdam ka ng saya, ng happiness, ganyan. No, ang nakita ko dito, yung makapagkaano sa'yo ng, yung gusto mo, syempre, yun nandun yung gusto mo. Yan. Iba dito, maaaring makatanggap kayo ng gift, no? Yan, maaaring bulaklak, maaaring gift na valuable, malit man o malaking gift yan. Yan, meron daw kayo mga, may mga tao na mapaplattered sa inyo, yan, may joy and happiness din naman na magaganap in your life, no? Ingat din, kasi nakita ko rin dito siguro, may in the past, may mga small problem, or maari iba dito, pagdadaanan nyo pa rin yung mga small problem, kasi we have the crossroad, tsaka the moon, no? Handin din yung may mga sitwasyon na hindi ka rin mapapakali, magkakaroon ka pa rin ng anxiety sa iba. Siyempre, excitement, hindi mawawala, no? Tsaka yung mga chismis. May mga tao na ikaw ay pinag-uusapan. Tingnan natin ang energy ni Capricorn. 72 hours. Uy, may magbubukas sa pintuan sa'yo. Sabi ko na nga ba eh. Ikaw nga, magdidesisyon ka talaga dito. If you want to transform in life, you make a decision. Capricorn energy, 72 hours, November 2024. Vision. Thank you. Wako, patay nga. Eto na nga. Energy mo. Okay, energy mo ay, bakit? Okay. Ang energy mo, hindi pa rin natatapos, ano. Energy mo this week, andito ka pa rin sa
sa energy na siyempre you have a choices in life or there is someone who have a choices in life, no? Andun yung mga pain, struggle, problem. Alam mo yung bigat na nararamdaman mo. Andun yung, ang tagal mo nang nararamdaman to, no? Sa nakikita ko dito. May matagal ka nang kinikimkim na gusto-gusto mo talagang matapos na, no? And keep fighting kasi you have the 10 of stick din kasi. Talaga the choices is yours talaga dito, no? Sa nakita ko dito. Kasi andito ka rin yung sitwasyon na, alam mo yung kahit na nasasaktan ka na, kahit na kung nagkakaroon ng third party or sa ibang parte ng buhay mo, alam mo yung kikimkimin mo lang yung pain na yun, no? Sa nakita ko. Ang tagal mo nang nararamdaman yun, pero pinipili mo lang na manahimik, na walang gawin. Yun ang nakita ko sa iba. Nagsistruggle ka talaga. Mm-mm. So nakita ko dito, you need to give effort, no? You need to give effort na malakpasan itong bagay na to, no? Focus, kailangan dito ng improvement, hindi man sa sitwasyon na yun, sa sarili mo mismo. Need mo ng improvement, maging practical ka, or maybe matagal ka na naman talaga nagiging patient dito, no? I-work hard mo, ganyan. I-work hard mo, kailangan mong i-progress ito, sa nakita ko dito. Maging dedicated ka sa goal na to, no? Para matapos yung mga pinagdadaanan mong hirap. Alam ko na you have a responsibility na dapat tapusin, na umpisa na dapat tapusin, no? Sa nakita ko to. Improvement na lang, hindi mo naman kailangan magmadali sa lahat ng bagay, no? And syempre, kailangan dito, lakas ng loob, hard work. And you need to commit, no? Sa nakita ko dito. Slowly but surely, na na magkakaroon ng kaliwanagan dito. Tingnan natin. Hmm. Triplet! You are in a pain. Ano ba yan? Nangyayari sa'yo? Nag-struggle ka. Minsan dito ka na sa sitwasyon na ano no? Alam mo yung on and off yung action mo. You are so stuck, no? Sa trabaho man yan, sa relationship man yan, sa family man yan. Alam mo yung ang bigat-bigat na, nade-depress ka na, sobrang yung lungkot, diba? Nandito na yun eh. No, more on dissatisfaction din. No, sa trabaho mo, nabobored ka na. No? Parang, ang daming katanungan na pumapasok din kasi sa, sa isipan mo, ang daming question. Ang sabi naman dito is, the universe is always offering you an opportunity, no? Opportunity to choose a direction. Yan, no? Kailangan, nasa iyo talaga yung decision na to, no? Sabi niya dito, always naman ako nag-aano dyan eh. Kaso siguro, talagang hindi pa siya ganun ka-focus sa bagay na dapat niyang i-let go. Kaya always nire-reject niya yung offer ko. Ganyan. Either this is a love, opportunity man yan. Diba? Or maari daw, hindi mo lang daw talaga napapansin yung offer niya sa'yo. Kasi you are focusing in what you have. Siguro because of the responsibility na meron ka na nakakalang sa'yo, ay hindi ka rin makaalis. Kahit na anong offer sa'yo ni universe is hindi mo matanggap-tanggap. No? Sa nakikita ko dito. Kaya ang nakikita ko dito is you still pa rin na buhat-buhat mo yung bigat na yun. Pero alam mo, diba dito siguro, there's a separation na magaganap, no? Kasi may nag-iisip na rin ng separation. Maari ikaw, di ba? Nandito na siguro yung, kasi more on syempre, hando pa rin yung pagkalito eh, no? Struggling or pagkalito sa mga bagay. Basta unit, maari ini-evaluate mo yung sitwasyon na yun. Kung ano ba talaga, need ko na ba talaga umalis?
Need ko na ba talagang ano, pero ang tagal mo na kasi itong nararamdaman eh, no? Talagang mag-choose ka talaga ng para sa'yo. Ang nakita ko dito. Ikaw na lang din yung kakawala dito. Minsan nakakaramdam ka na rin naman ng parang wala ng pag-asa. Ayan. Pero by this November 2024, siguro more on pain, makakaramdam ka ng mga ganun. Heartache, yan. Sa nakita ko dito. More on disappointment, iba, ganyan. Pain, ganyan. Learn from the experience, ha. Kailangan natin ma-learn din sa experience na to. So, nakita ko dito. Tingnan natin ng ano parating kay Capricorn. Talagang it's up to you to make it happen, no? So, nakita ko rin dito. This is a breakthrough para sa'yo. Ito opportunity na to. Kailangan dito ng positive motion. You need to create again yourself. Start a beginning, fresh start. Hope. There's a hope naman. And you need to take it action and trust your intuition lang talaga. No? Anong parating kay Capricorn? Sabihin, hindi pa kayo nakakaalis sa Hindi. O, di ba? Parating. Oh. Ang pwede ko malaman dyan? Thank you. Patay tayo dyan. Tapos na to? Ay, sorry. Tapos na to? Stuck pa rin. Sa nakita ko, ang parating sa'yo is, yes, there's an achievement, no? Iba sa inyo, darating yung time, makikita nyo yung happiness, yung fulfillment ng buhay nyo, no? Dito, may nakikita kasi akong happiness dito eh. May nakikita ako na someone's illusioning, maaring nagkakaroon ng isang sitwasyon na maaring ikaw or there's someone sa buhay mo na naliling lang ka, ganyan, or maaring sa sarili mo, nililing lang mo na rin yung sarili mo, di ba? You need to take to the higher path, no? Kasi sa ngayon, nakikita ko sa'yo na nagiging more on patient ka, no? Tinatry mo yung sarili mo na maging balance yung lahat. Alam mo yun? Kasi wala lang, parang naging kalmado ka lang. Ayaw mo kasi ng gulo actually. Kaya handito yung pagtitiis na nakikita ko, no, sa'yo. Mas pinipili mo yung magtimpi at magtiis na to. So, nakita ko dito. Pero, parating sa'yo, siguro there's a good news. Ako nakikita sa iba. There's a good news. Ang nakita ko, there is someone, maaring ikaw is makareceive na isang message, text message man yan, o tao na one-on-one niyang sasabihin at mag-a-apology sa sayo, ganyan. Maaring anak mo na dadaymayan ka niya, or malapit sa puso mo, maaring partner mo, no? Ganyan. May apology ako na nakikita, or hindi man siya mag-apology sa'yo, there's an action na makakaramdam ka ng excitement tsaka ng happiness or fulfillment, ganyan, in your life. Yan ang nakita ko dito. Makakaramdam ka raw ng ganun. 72 hours. Basta sinasabi lang dito, you need to keep moving to reach your goal, no? So, nakita ko to. Iba dito, dito yung, suporta, no? Ng mga anak mo, if you have a child, ng kapatid mo, ng malalapit sa puso mo, syempre, no? Maaring may mga susuporta, at meron daw isang sitwasyon sa buhay mo na maaring recognition, achievement, and happiness, ganyan. Maaring meron kang matatanggap na isang mahalagang bagay, di ba? Na hindi mo inaasam. Ganyan. May success, may achievement, ganyan. There's a victory and success na meron ako nakikita. Sa nakita ko dito. Maaring ito sa trabaho mo, di ba? Or maaari naman itong sa tagal mo sa trabaho na
na nahandoon ka, 'di ba? Pero makakamit mo yung recognition na 'yon, no? May ise-celebrate. Kumbaga, iba dito is you will become a center of attention ng mga tao, ganyan. Yung maraming hahanga sa'yo, yan, yung maraming susuporta sa'yo. Andun din yung iba dito is you will reach your goal, no? Basta happiness, a good news, itong nakikita ko sa'yo, no? May marireceive kang good news. This month, tingnan natin. You're taken to the higher path. Ano dapat iwasan ni Capricorn? Dapat iwasan ni Capricorn. Kilo siya, wag mong gulo. Alam, may maaano ka nga, may marireceive ka na valuable thing. Tingnan mo, oh. Diba? Maaari iba dito, makareceive ka ng ano, gift, money, reward, recognition, parang ganun. Baka iba dito is ano, may manalo. Baka may manalo po. Sana energy niyo yung nakuha ko. Hindi man kayo manalo sa pera, may happiness and good news na magaganap sa buhay. Diba? After the pain, may magandang mangyayari in your life. Uy, we have the sun, oh. Ay, wait lang yan. Anak, nipupo mo si mami! Huwag nga kayo dyan, anak. Huwag kayo dyan sa ano at gumagalaw yung camera natin. Ang dapat mo daw iwasan is yung mapanghinaan sa mga challenge na darating sa'yo. Kailangan mo magkaroon ng lakas ng loob. Always, there's a hope, no? Kailangan mo ng kasi you will attract you will attract wealth kung ikaw isang problema sa pera, you will attract wealth, you will attract stability, no? Kasi we have the sun and the strength. Basta lakasan mo lang yung loob mo, ganyan. You need to take a risk din sa nakita ko dito, no? Take a risk, lakasan mo lang yung loob mo, iwasan mo yung hindi sumubok sa isang bagay. Iwasan mo yung mag-isip ng negative. Iwasan mo na hindi ka makakaahon dun sa mga pinagdadaanan mo, if ever na meron man, sa nakita ko dito, na if ever na feeling mo is wala ka ng tiwala sa partner mo, o kaya feeling mo na parang ginagamit ka lang ng partner mo, makakalabas at makakalabas ka na diyan sa sitwasyon na yan. Kasi ang nakita ko dito with the sun in itong mga card na to, you will attract a person na makapagbibigay sa'yo ng stable life. Hindi man ito from your partner, from your child, malapit sa puso, sa kasamahan sa trabaho, ganyan. No? Andiyan sila, willing sila na pasayahin ka, di ba? Hindi lahat ng parte ng buhay mo is malungkot, di ba? Kasi may mga mangyayari naman na kasiyahan, may mangyayaring mga success sa buhay mo. When it comes to money, valuable things, recognition, reward, achievement, pagkapanalo, yan, merong mangyayari. Talaga. Always there's a hope, no? Kasi the more, there's a recovery din, no? Iba dito is, yes, kung kayo is may mga pinagdadaanan na related ang health, related ang sadness, related ang pain. Yes, kasi meron tayong sun, there's also a recovery, no? Kung sino man yung makakaramdam ka daw ng kalayaan. Yan. Kung kinakailangan lumabas ka together with your friend, yung mga trusted person, labas ka, no? Sumama ka sa kanila. Minsan, labas-labas ka din, nang maarawan ka rin naman, di ba? Hindi mo kailangan na, na magmukmuk sa isang gilid na isipin yung pain na nararamdaman mo. Kasi the more na nag-iisip ka ng negative, kahit hindi mo naman sinasabi, hindi naman ako atin nag-iisip ng negative, di ba? May isip at may isip mo yun as long as nag-iisa ka, as long as wala kang nakikitang ibang tao. Ganyan. Kasi November 1 is a new moon in Scorpio. This is a good for a relationship.
Yung iba mga naghahanap ng mga looking for a romantic relationship o kaya yung mga relationship with yourself, no? Tapos sa ibang tao. Sabi ko nga, di ba, kanina. And syempre, handito rin yung Mercury entering to the Sagittarius. This is a time to expand, enhance yung iyong pakipag-communication with someone, no? Maybe, handito rin yung maaring may magbibigay sa'yo ng isang sabi ko nga sa'yo, di ba, there's an apology or there's a confession. Maaring iba, no? Nakita ko dito. May mga kasiyahan naman na na magaganap sa iyo, no? Sa nakita ko rin naman dito. Andito rin yung, oo, kahit na may kakaroon ng mga a little bit conflict, no? Ito rin yung time kasi, this Juno entering into Scorpio kasi is parating din sa 3, November, and Mars entering into Leo. Nandito rin yung time na you need to boost your energy to create yourself, no? Sa mga things na gusto mo, 'di ba? Sa mga things na gusto mo, sa mga things na makapagbibigay ng kasiyahan sa iyo, sa mga things na makakaramdam ka ng freedom, ganyan. Ang nakita ko dito. Kasi sabi ko sa iyo, there's a choices na magaganap sa buhay mo, 'di ba? It may fully commit ka fully commit ka doon sa pain na yun, or separate kayo pareho in separate direction. Nasa sayo yon, nasa sayo talaga. No, sa nakita ko dito. Kasi, kumbaga, sabi nga, di ba, universe never give what you want. Kasi si universe, binibigay niya yung need mo. Di ba? Kahit hindi mo pa to hinihingi sa kanya, in a divine timing, ibibigay niya ito sa'yo. Yan yung mga mangyayari entering this November, no? I-boost mo yung energy mo. Huwag kang mag-boost huwag mo i-drain yung sarili mo dun sa pain, no? Sa mga dinaranas mo, Tingnan natin ang love. When it comes sa love, yung full of love, di ba, palagi naman tayo naglalabas nun. Hintayin nyo, ha, yung mga nararamdaman na inyong person. Lagi naman ako naglalabas ng separate reading. When it comes to love is sa lahat, ha. Uy, may mga exciting and positive motion ako nakikita sa. Pero sa up to make it happen daw eh. You need to take a risk talaga dito. Anong niyan? Oh, okay. When it comes to love, dito yung alam mo yung ang bigat-bigat na nararamdaman mo sa sarili mo. No? Yung nakakaramdam ka na pagod ka na kasi parang ang bigat, parang handong ka sa sitwasyon na nung nararamdaman mo walang feeling, alam mo yun? Hindi ko na nakakita kasi yung feelings eh. Parang feeling mo hindi ka kumpleto sa buhay. Ganyan. Yung nakita ko ngayon when it comes to your love. Parang may kulang. Diba? Hinahanap mo yung kulang na yun. Pero nakakapagod na, diba? Yan. And this is a time na rin to walk away. Diba? You need to walk away if you want. Letting go. Mag-escape ka. Diba? Kailangan mo ng withdrawal dito. Kailangan mo mag-retire. Yan. No, dun sa hirap na nararamdaman mo, sa struggle, sa problem, no? Kasi handito ka sa sitwasyon nag-stay ka doon sa sitwasyon. Siguro nga there's a reason because of the responsibility, kasi may responsibilidad ka, 'di ba? Kaya hindi ka makaalis doon. Pero sabi ko nga sa iyo, it's up to you to make it happen, 'di ba? It's your choice, 'di ba? Kasi this is an entering of talaga itong November na to. Ganun ang mga mararamdaman yung lahat. And then, let go whatever holding you back sa nakaraan. I-leave behind mo yung mga bagay na yun. Kailangan mo na rin siguro mag-move on. Accept all the lessons. Syempre, nasa sayo pa rin yun. Diba? Kung ayaw mo, i-focus mo yung sarili mo focus mo yung energy mo sa sarili mo. O sa anak mo, ganyan. Don't hide your feeling. Huwag mo i-hide yung feeling mo. Diba? Kailangan mo kasi mag-escape sa isang sitwasyon na alam mo hindi na mag-work anymore.
You need to escape with something. Getting away with something. Diba? Yung mga, ano na rin to, pagiging totoo sa sarili. Yan. Maging totoo sa sarili ang the best. Kung alam mong pagod ka na, yun. Diba, sabi ko nga sa'yo is, Mars is entering into a Leo. Diba? Talaga na handun yung a little bit conflict na magaganap sa'yo eh. Kasi malilito ka talaga. Darating ka sa time na malilito ka. This entering ng November, no? Handun sa'yo talaga, kung mag-fully commit ka doon or mag-choose ka ng inyong sariling landas. Ganun na lang. No? Try another path. Hanapin mo yung makapagbibigay ng saya sa'yo. Ganyan. No? Iba dito is may travel ba kayo? Tingnan natin. Tingnan natin ang iyong kaperahan. Pero when it comes to kaperahan, nakikita ko na tingnan natin. Paano po? Paano po? Ba dito may problema sa pera, no? May pera. Ten of coin. Congrats. Kasi, sabi dito, when it comes to your money, magkakaroon ng pagbabago, no? Magkakaroon ng pagbabago. Kung magbagahan din yung kung kayo is naghihirap sa inyong kaperahan sa ngayon, sa nakita ko dito, it will change. Yes, there's a changes and nakita ko naman na nagiging patient ka naman doon sa bagay na yun. Ang nakita ko kasi dito is babalik yung strength mo. Kumbaga, either there's a person dito na magbibigay ng suporta sa'yo, no? Dito, parang may magbibigay ng help or support dito sa'yo. Maaring yung family mo, no? Or maaring a person na mas matanda sa'yo. Ang nakita ko. Mayroong wealth. Ako nakikita. Mayroong prosperity. Actually, nahandito rin yung maaring sa magulang mo. Ito, no? Sa nakikita ko dito. Meron daw, there's a communication na maaring may matanggap ka sa isang tao. Maaring sa kumpanya mo, maaring ito is from your family, sa magulang mo, ganyan. Ang nakikita ko dito. Kasi with the Ten of Pentacles, ibig sabihin, may blessing na parating sa buhay mo. When it comes to your money. Maaring from your friend, diba? Maaring handito yung mga friend mo, tutulungan ka nila when it comes to a financial. Ganun nakikita ko. May communication ako nakikita rin sa iba. Baka may mag-o-offer, no? Baka may mag-o-offer sa'yo ng tulong. Tingnan natin ang advice. Advice niyo po kay Capricorn. Maaring sa asawa mo, kung may husband ka or asawa, lalaki, babae, something ganyan. Ang taong malihim. Advice po kay Capricorn. Someone's spying. The Magician and the Hangman. Ano pwede ko malaman kay ano? Okay, thank you po. Advice. Advice sa'yo ni Universe, diba? Advice sa'yo ni Universe kasi handito ka sa you are manifesting na malaman mo yung katotohanan. You are manifesting na matapos magkaroon ng transformation sa buhay mo. You are manifesting na yung pagbabago in life, yung mga bagong plano, ganun. Sabi sa'yo, you need to take it action. Start a new beginning, you need to take it action. Either this is an opportunity sa buhay mo or you start a new journey sa buhay mo. No? Sa nakita ko dito. Handito rin yung pagiging pagpapakatotoo sa sarili.
no? Handito rin yung um, transition, transformation. Kumbaga, it's time na magkaroon ka ng renewal to yourself, no? Andito rin yung kung kailangan ma-let go, it's time to revert, kung kailangan mag-move on, mag-move on. I-start a new life, no? Sa nakita ko dito, you need to start a new life. Or kung kinakailangan mong may kausapin na isang tao, ganyan, kausapin mo para magkaroon kayo ng pagsasaayos, no? Sa nakikita ko dito. It's time na rin kasi talaga na mag-action ka, huwag ka lang mag-manifest, no? Kailangan din mag-action. It's time to create again yourself. Siyempre sinasabi dito, and concentrate. Mag-concentrate ka dito. Kailangan talaga dito ng action eh. Kung gusto mong magsimula sa buhay mo, no? Dito. This is a breakthrough para sa'yo. Itong offer na to. Kasi we have the two beginning. Well, tatlo pala to. 1, 2, 3. Diba? Offering na yan ang taas sa'yo. This is a breakthrough para sa'yo. You need to concentrate. Opportunity naman ito, okay lang. Pwede siya. Kung project man ito, okay din. No, start a new beginning. Kung sa sarili mo man ito, it's good. Start a new beginning. Beginning of your journey, energy. There's a victory and success ako nakikita sa'yo. No? Meron talagang door na mag-o-open para sa'yo for your happiness. Kumbaga yun talaga yung choices mo talaga. Ang ano na dito, ang didesisyonan mo, ikaw na talaga magdedesisyon dito. If you want to pursue itong idea na to para maging maayos ang lahat, you need to sacrifice, diba? Hindi mo kailangan maghintay. You need to accept. You need to surrender. Kailangan mo kasing ma-enlighten. Nandito kasi iba, naghihintay pa kayo ng mga answer, revelation, katotohanan, diba? Kaya nag-i-still ka dun. Pero it's up to you. Yan. Make a strategy, mga bagong plano, mga bagong pananaw sa kinabukasan para maging maayos yung lahat. Okay? Arigatou namasay, God bless.